Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kilala niyang lahat ang mga anak niya. Kung ang hanip na nilikha niya, kapag nasasaktan, marunong din gumanti sa mga namimisala sa kanila, nangangagat sila. Ano pa kaya ang Ama na labis-labis kung masasaktan na siya sa gawa ng mga anak niya? Subalit ang kaibahan niya sa hanip na nilikha niya, hindi namiminsala. Di tulad ng mga pinsalang ginagawa ng hanip na nilikha dito sa lupa. Ang Ama, hindi marunong maminsala, hindi marunong manakit ng walang kasalanan sa Kanya. Kundi habang ginagawa niya ng kabutihan ng mga anak niya at nakikita nila ito, hindi niya gagawin ang kapinsalaan nilang siya'y magparusa. Patuloy at patuloy niyang binibigyan ng kaparaanan at pamamaraan upang ang lahat ay magbalik loob sa Kanya. Makilala siya, madama siya, hanapin siya, at tanggapin siya. Subalit, kapag nanaig ang damdaming pagkatao, ang isip ng pagkatao, ginawan man ang mabuti ng kapwa niya, masama pa rin ang isip niya. Ang ganti sa kanya ay kasakit-sakit at dusa. Subalit kay buti ng Ama, ang mga may takot sa kanyang totoo, ni hindi marunong gumanti, di marunong magsalita, hindi marunong magparatang, at ni hindi marunong magpaliwanag, ilabas ang sarili. Sapagkat batid nila, ang Ama'y totoo, siyang gaganti sa lahat ng masamang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung may isip lang ang tao at sadyang may takot sa Ama, kapag binigyan ka ng pagkakataong mabuhay, gumaling, dapat wala ka nang gagawin kundi magpakabuti. Dapat wala ka nang gagawin kundi kilalanin siya at tanggapin. Di mo na isasaalang-alang ang sarili mo. Yaon ang may pandama at di demonyong nagahari sa kanya. Subalit ang taong napagkunwari at nagkukunwari at ang nagahari ay demonyo sa buhay niya, nililinlang niya ang sarili niya. Ginagawa niya ng katwiran sapagkat di niya kayang tanggapin ang mabuting katwiran at kalooban ng Ama nang dahil iba na nga ang nasa isip at damdamin niya. Subalit, hindi kaya kahabag-habag ang mga taong ganito. Maliwanag ang pawang katotohanan, kaya't may nagaganap upang magpakita ng magagawa niya ang Ama. Kaya't kung minsan nga'y tulad ng tinura ng inyong kapatid, kailangan mo magkulang para ang kapunuan ay mapakita niya kung paano gagawin. Kaya't kung matibay ang inyong pananampalataya at pananalig, nasubukan nyo na, kapag kayo'y nagkukulang, hiniling ninyo, Panginoon, ituro niyo po ang paraan kung paano magkakaroon kami sa aming kulang. Pinakita niya sapagkat tapat kayo. Kailangan ninyo na wala kayong magagawa. Humiling kayo, Panginoon, turo niyo po kung sinong taong lalapitan ko, binigay niya. At wala na uli kayong magagawa, itinuro niyo na naman sa Kanya, itinuro na naman niya sa inyo kung ano nararapat gawin, sapagkat pinakikita niya sa tuwina, siya lamang ang may magagawa. Ngayon, kung tunay kayong may pagtitiwala, masusuri niyong ganap ang Kanyang mga hiwaga. Kung tunay kayong nakakita na ng hiwaga, mapapakita niya ang mga himala niya sa inyong buhay. Tulad ng halimbawa, Panginoon, masakit po ang ganito ko. Hiniling mo kung paano gagaling, itinuro niya ikaw'y gumaling. Sa makatwid may pinakita na siyang hiwaga. Ngayon, ang tao ay ganito ugali. Kapag mayroon siyang hindi kayang liripin sa isipan niya, minamadali niya. Nagmamadali siya. Kaya't kumisan, isip niya ay naiiba. Sa halip na bumuti, lalong sumasama kaysa dati.
Kahabag-habag naman ang taong mabuti at naging masama dahil sa masamang isip niya at paghahangad niya sa tao at sanlibutan ito. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kung tunay lamang siyang masusumpungan at makikilala, kapag tinatama siya, hindi magdaramdam siya. Kapag tinama siya, hindi magtatampos siya. Kung batid naman niyang tama ang sinasabi sa kanya. Ngunit may mga taong lihim kung magdamdam. Nasa loob ang pagdaramdam. Ngunit may malilihim ka ba sa espiritu? Kailanman ay wala. Sapagkat kung nagtatampo ang tao sa kapwa niya tao at sasabihin lingkod ito, gagalang na at ginagalang. Ngunit di totoo, sinong dinadaya? Iba sarili niya. Sapagkat ang amay hindi sinungaling at ang amay hindi manlilinlang, kaya ang espiritu niya hindi sinungaling at di manlilinlang. Ngunit ang tao ay pagkatao, kaya sinungaling. Kaya ibinigay ang espiritu niya sa mga taong sinungaling upang maging marapat na maging matapat. Kaya ito ang patotoo, kapag ang taong sinungaling na sumpungan ng Ama, nawawala ang kasinungalingan niya. Kapag ang taong nadidimlan, nakilala ang espiritu niya, nawawala ang kadiliman sa kanya. Kapag ang taong di makatotohanan, nakilala ang Ama at tinanggap niya ang Ama, nawawala ang kanyang pagiging hindi matapat at makatotohanan. Nabubuhay siya sa katotohanan at nagiging matapat na siyang nilalang. At yan ang pawang katotohanan. Pagkatago-tago mo man sa loob ng iyong damdamin ang nilalaman ng iyong kalooban, hindi malilihim kailanpaman. Kaya't kung tunay na may takot ang tao sa Ama, hindi siya maglilihim, lalo't higit sa mga ginagawad niya, ang kaparaanan at kapangyarihan sa mga lingkod niya. Lalo't higit ang mga nakikipagtotoo na bilang lingkod nila. Ngunit sino nga bang magtitiwala sa mga tapat na lingkod niya? Hindi ba't ang katulad din nilang mga tapat? Sapagkat kailanman ay hindi magtitiwala at maniniwala ang mga hindi tapat sa mga nagpapakatapat at nagpapakatotoong lingkod niya. Sapagkat hindi nila maabot ang katapatan nila at hindi nila madama ang katotohanan sa kanila nang dahil sila'y hindi rin tapat at makatotohanan. Kaya naman, ang mga totoong lingkod at mga tapat na lingkod hindi nagdaramdam sa mga taong hindi nagiging tapat, kundi patuloy pa rin sila sa paglilingkod na matapat at nilalagak nila sa Ama ang mga taong huwad. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat alam nilang mga tapat na lingkod kung paano kumilos ang Ama at kung paano gumanti. Sapagkat ang Ama'y hindi gumagawa ng may nakakaalam. Ang Ama'y nakagagawa ng walang kaalam-alamang sinuman. Maaari niyang buhayin ang patay at nakapapatay siya ng buhay. Sa madaling salita, ang plano ng tao ay nababasa ng Ama sa isip nila. Ngunit ang plano ng Ama'y hindi mababasa ng mga anak niya. Tao, lahat ng balakin mo't isipin na suri na ng Ama, ngunit ang Ama'y di mo masusuri kahit magpakailanman. At ito ang nabatid ng mga tapat na lingkod. At ito ang natutunan ng mga totoong lingkod. At ito ang ginagawa ng mga totoong lingkod at tapat na lingkod, ang patuloy na alamin ang katotohanan ng Ama. Hindi kung sino ang magsasabi ng ganito at nagsabi ng ganon. Hindi na inaalam kung sino ang sinungaling at hindi na inaalam kung sino ang nagdalahira. Kundi ang inaalam, ano ba ang mabuti niyang magagawa? Ano pa ba ang mabuti niyang masasabi? Ano pa ba ang gagawin niyang kabutihan? Yaon ng mga tapat at totoong lingkod. Hindi naghahanap ng kung anong sisirain at kung ano ang masisira. Kundi ang mga tapat at totoong lingkod hinahanap ang mga sira upang buuin. Hinahanap ang mga wasak upang maging tapat, na maging taglay nila ay mabuo at di mawasak. Nagpapatibay ng pananampalataya ng kanyang kapwa, lalo't higit ang mga nanlalamig sa pananalig. Pinananauli niya ang matapat at matibay nilang pananampalataya. Hindi siyang nagiging daan para lumayo ang kanyang mga kapwa sa pananalig. Lalo't higit kung lingkod ka na. Kahabag-habag ka kung ikaw ang nagiging daan para ang kapwa mo'y manlamig, manghina at nilalayo mo sa totoo at tapat. Napakakawawa at kahabag-habag ang mga taong sinasabi nila'y tapat at totoo sila, ngunit silang nagiging daan ng hidwaan, ng alitan at paglayo ng kapwa nila.
pananamlay sa kanilang pananampalataya sa halip na silang mga lingkod at tapat na sinasabi nilang totoo sa Ama na dapat ay sila ang nagbibigay kaparaanan at nagpapalapit ng higit pa sa matibay na pananampalataya. Kapag napahina mo sa pananampalataya ang kapwa mo dahil sa masamang ginawa mo, humanda ka, anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, yaon lamang ang habilin sa tuwina. Kaya't pinapaalalahanan, hindi tinatakot ang mga anak niya. Sapagkat wika nga ni Jeremias, paano ko sasabihin ito sa kanila? Ako'y binabantaan nila. Bakit ka matatakot sa kanila? Sabihin mo ang dapat mong sabihin, sapagkat maliwanag ang katotohanan. Kung walang patatapangin ng Ama sa tapat at totoong salita, sino nga ang totoong makakakilala sa Kanya? Kaya naman ang pananalita ng Ama'y hindi pang-uuto, panlilinlang, panloloko, at panggigiyagis, kundi paglalapit, pagmamahal, pakikipagtotoo, pagbigay tanglaw, at pagpapahalaga. Hindi lamang ito nagagawang kahalagahan at binibigyang kahalagahan ng mga hindi totoong anak niya. Subalit sa mga totoo at tapat na anak niya, binibigyang kahalagahan kung sino ang Ama. Kaya naman ang mga tapat na lingkod, sino man ang magdamdam at magtampo sa kanila'y nakangiti pa rin sila. Nagagalak pa rin sila. Patuloy pa rin silang naglilingkod. Ano man ang paghamak at paninirang gawin ng bawat isang kapwa-tao, patuloy pa rin hahanapin ang kalooban ng Ama. Hindi sila masisindak ng kung anumang pananakot ng kapwa-tao. Hindi sila natitigatig sa mga paninira ng kapwa-tao at lalong hindi nila inaayawan ang mga kapwa-taong nagkasala sa kanila, kundi ang tapat na lingkod, mga pinatatawad ang nagkasala at minamahal pa rin nila. At di sinungaling ang bibigay sinasabi na mahal kita, ngunit sa puso'y wala sila. Sapagkat ang tapat na lingkod kapag sinabing mahal ka, totoo sa puso'y nagmula ito. Ngunit ang tao kapag tao ang umiral at naghari pagkatao, ang lahat ng gusto niya sabi, masasabing nilalabas ng isip niya, ngunit nababasa ng Ama kung nasa puso niya ito. Mga mahal, yan ang mga tapat na lingkod. Pinapaalala lamang ng Ama sa tuwina, pinapagunita lamang ng Ama sa tuwina, pinababatid lamang ng Ama sa tuwina, mga tapat na lingkod, hindi matitigatig ng kapwa-tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kaya nagiging matapat sila at totoo, hindi sila ganang pagkatao, kundi ganang espiritu ng Ama. Kaya't saan man dako tutungo sila, maglalakbay sila, hindi nakatungo, kundi nakadiretso. Sapagkat batid nila, wala silang dapat na ikatakot sa ano paman. Sapagkat ang tapat na mga lingkod ay hindi sila gumagawa ng ganang kanila lamang, kundi lahat ng ginagawa nila'y sinalang-alang sa Ama at katuparan kaganapan ay binigay ng Ama. Kaya naman ang mga totoong lingkod at tapat na lingkod, ginigiyagis man, ginigipit man, nandoon pa rin ang matapang at matibay na pagtitiwala sa kanyang may katapatan at makatotohanan na hindi magpapabaya sa mga lingkod, mga anak niyang tagasunod at totoong sa kanya'y tumanggap. At siyaon ng Ama, kilalanin siya, mapapadama niya kung sino siya, mapapadama niya kung ano siya, mapapakilala niya kung ano siya, mapapakilala niya kung dapat siya, at tanggapin na marapat ng tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mga tapat na lingkod lumuluha, hindi dahil nasasaktan, kundi dahil nanghihinayang, nalulumbay at naaawa. Yan ang mga tapat na lingkod. Hindi sila nagagalit, lumuluha, ngunit di natitigatig, hindi nagagalit. Kundi habang sinasaktan tumatapang, habang lumalaban, nakikilala ang Amang pinaglilingkuran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat dito sa lupa, pakatandaan nyo mga anak, kapwa mo'y kausap mo, batid mo pagbuka ng bibig niya.
Nakikita mo pagkurap ng mata, pumaliwanag ang iyong mata. Subalit ang ama mo makapangungusap tulad ng tinatambit ngayon at nilalahad ngayon na hindi mo nakikita kung paano dumatal sa kapwa mo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ang tao, pinaka-imposible mang karamdaman maaring pagalingin ng ama kapag ninais at ginusto niya sa simpleng kaparaanan niya. Ngunit, gaano man kababaw na karamdaman kundi lolobin niya, masasayang ang mga espesyalista ay di magiging katugunan ng kasri at sakit nila. Hetya karama halayane, ne karamanayana, no halayane ne kara, no karamanayana, ne karamanayahana. Yan ang pawang katotohanan, mga salita nyo'y naririnig nyo sa lupa. Mababasa nyo sa iba't ibang libro kung iyon na ang inyong lengguwahe. Subalit ang mga binibigkas ko, hinahamon ko kayo, tao, upang patotohanan ko lamang na kung ako'y nangungusap ng matimbang at matindi, hindi si Constancia sapagkat wala siyang kakayaan, wala siyang tapang, kundi ko sisidlan. Yaon ang patotoo, binaba ko lamang. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Baybayin ninyo ang mga istorya kung tunay kayong mambabasa at kung tunay niyong kinikilala ang tinatawagan niyong aking pinakikilala. Mula kay Jeremias at kay Ezekiel kung papaano tapang ay binahagi. Sapagkat ang tao, dinuduwag kapwa-tao, ngunit ang amang nagpatapang, pinalaban sila ng tuwiran. Upang mapatotohanan, salita niya'y buhay. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, kaya't ayon kay Ezekiel, bibigyan ko sila ng bagong puso. Kaya't kung ang tao'y kikilala sa Ama, bibigyan ng bagong puso, pandama na may mabuti, hindi masama. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sulong tao, mga sinambit ko'y baybayin nyo. Lahat ng tinuran ko'y totoo. Hindi man hayagan, nakita nyong nagbaba, ngunit tuwirang kong sasambitin ito, nakababa ako sa inyo, na dinasilayan nyo. Hetya karamahalaya. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya nga, ang sabi niya sa Kawikaan, mga pananalita ni Agor na anak ni Hakri ng Masa. Ito ang sinasabi niya kina Etiel at Yukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, walang alam tungkol sa may kapal. Sinong dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Naglagay ng mga hangganan sa daigdig. Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan kaniya ng isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin sapagkat sa pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, sapat lamang. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y
matuto akong magnakaw, at sa gayoy, malapastangan kita. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo, baka isumpa ka niya, pagbayarin sa ginawa mo. May mga tanong, may mga taong sa kanilang naninira. Sa kanilang ama, masamang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga tanong at may mga taong nagmamalinis sa sarili. Ngunit, ang totoo'y walang kasindumi. May mga taong masyadong palalo, ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati mahirap kanilang sinisikil. Ang lintay may 2 anak. Bigyan mo ako ang lagi nilang hiling. Ang mga makatotohanan na sasambit nila ang totoo, hindi ng ganang talino nila at mula sa kanila, kundi ang makatotohanan na pinaging dapat maging makatotohanan nang nagbigay na katotohanan at naging makatotohanan sila nang dahil sa nagbahagi ng katotohanan, naiwiwika nilang marapat upang mahayag ang dapat. Sa makatwi, binigyan kang karapatan na maging makatotohanan at dinama mo ang katotohanan na kilala mo ang katotohanan, katakutan mong maging sinungaling sa naging katotohanan mo na tinanggap ng katotohanan mo ang nagbigay ng katotohanan sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, pawang ang Ama ang katotohanan, pawang ang Ama ang daan ng buhay, pawang ang Ama ang kasiglahan, pawang ang Ama ang kalakasan. Pawang ang Ama ang nakagagawa ng hindi mo man maabot, maari niyang ilapit at maabot mo. Pawang ang Ama ang makagagawa ng wala man sa iyo, ngunit maari niyang idatal sa palad mo. Pawang ang Ama lamang ang makagagawa ng napaka-imposible sa tao na tunay na nagawa niyang posible dahil sa kapangyarihan nito. Tanging Ama lamang ang makapagdudulot ng tunay na liwanag ng isip at damdamin. Kaya't kung katotohanan ang tao'y nasa Kanya at ang Ama nga ang nangunguna, kailan may di niya mapananaig ang dilim ng isip niya. At kailanman ay hindi mangingibabaw ang pagkataong kaisipan niya, sapagkat patotoong ang Amang nangunguna sa Kanya. Kaya nga't ang taong nasa katotohanan at ang Ama ang tinanggap nila, maligaya pa rin sila at masayang nakakatawa. Sa kabila man ng kung ano-ano ang pinababatid ng kapwa-tao nila, at kung ano-ano ang nabatid galing sa kapwa-tao. Sapagkat kung ang Ama ang nagahari at nangunguna na sa kanila, hindi na mapapangibabaw at mapananaig ang salitang taong mula sa kapwa-tao nila, kundi ang pangingibabawin ay ang salita ng Ama, siyang lilimiin, bubulayin, upang di madimlan isip niyang taglay. Yaon ang kadakilaan ng Ama. Napapanahan niya ang ganitong katalinuhat karunungan sa mga anak niyang totoo at tapat sa Kanya. Ngunit at pasubali, kailanman ay hindi dadatala ng gayong karunungan at katalinuhang pagtitibay ang mga anak niyang hindi ganap ang isipan. Alalaumbaga, magalak nga at magpuri ang mga tapat at totoo, sapagkat ang malalim at kalaliman ng Amay na patatarok at napababatid niya, yamang sila'y naghahanap at tunay na tumanggap sa kanila. Kaya't kahabag-habag ang mga anak niyang nagsasabing sila'y sa Ama, sila'y sa Panginoon nila, ngunit nagagawa nilang lokohin ang kapwa-tao. Hindi lahat ng pangyayari dito sa lupa kalooban ng tao, ginusto ng tao. Ang karaniwan sa mga sinusubukan, niloob ng Ama, pinahintulot ng Ama upang makita ang katotohanan nila. Kaya't magalak at magpuri ang mga anak niyang hindi nasubukan, sapagkat ang Ama pa rin ang magiging katagumpayan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, kay sarap sa piling nang di nakikita. Ngunit nakapamamayan
nakakatahan sa dako kung saan ng sanlibutan at sa ilalim at kalooban ng puso ng nilalang. Tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung sa ganang punching lamang ang nangusap na ito, paano niya napagduduklay-duklay, napagtutugma-tugmat, napaghayag na lubusan, naihayag na tuwiran ang aking mga tinuran? Kung kinathang isip niya lamang ang mga sinambit at naging pagkatao ang naghari sa kanya, kay banal naman itong si Kunching at batid niyang lahat ng katotohanan ko. Kaya maliwanag ang nakangusap at nakapangusap at mga nakinig sa pangungusap ay kung kaisa't iisa nga, yaw na yung espiritong nakinig sa taong pinakinggan ang mula sa espiritong pinagmulan ay Ama, na iisang pinagtugma at pinagtugma sila. Totoong kapwa-espiritu sila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang baluktot, ang katwiran, di maabot ang matwid. Ang madilim ang isipan, di makakaunawa sa banal na aral. Ang masama ang nilalaman ng kalooban, nasasakta at nasasakitan. Ngunit ang mabuti ang kalooban, naaaliw sa mabuting balita, pahatid ng Amang mahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pakatandaan nyo ito. Hindi naluluwal si Constancia at mangungusap sa inyo kapag ako na mismong nakasilay, may mali siyang ginawa sa kapwa. Sapagkat kung ang taong sinungaling ay nakapagpapatuloy sa kanyang ginagawa, iba ang aking espiritu. Sapagkat kailanman hindi makatutupad sa taong sinungaling at manloloko ng kapwa ang aking espiritu. Sapagkat ang tao ay tao at ang espiritu ko ay banal na totoo. Ibang espiritu ang sinungaling na tao, ngunit ang totoo, espiritu ng katotohanan nito. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, sapagkat manlilinlang mandaraya ang tao na alipin ni Satanas. Subalit, ang alipin ng Ama, totoo, tinuturan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga't, ang totoo at tapat na espiritong sumasa tao, ang alipin, pinalalaya sa masamang pagkaalipin. Kaya't ang tumanggap at nakalaya sa pagkalipin na masama, naging mabuti, pawa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ayon kay Lucas, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Sa makatwid, ang mga binahagina ng banal na gagawa nilang palayasin ang mga hindi banal sa katauhan. Paano ngayong mananahan ang mali at di dapat sa taong dinadaluyan ng kabanalan? Paano niya mapapalayas ang isang kasamaan sa isang taong mabuti naman? Kailanman ay hindi naalisin ang kabutihan, yaong masama ang aalisin. Sa makatwid, humirang ng mga marapat upang daluyan at gamitin, hindi para pasamain. Binigyan ng karapatan, hindi para magpahamak, kundi para magpagaling.
Binigyan ng karapatan para mailunsad ang katotohanan at makilalang katotohanan, hindi para pakliin ang katotohanan. Kaya't ang nasa katotohanan, nahayag ang katotohanan, pinakilalang katotohanan, at ang mga tumanggap sa katotohanan, nagkaisa sila sa katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang taong kilala ang Ama at damang-dama niya ang Ama. Sa tuwi na siyang hinahanap na damhin sa puso niya, hindi ang kapwa niyang dinadama at nagpapadama sa kanya, para sa gayoy, kampihan siya. Ang taong nakakilala sa Ama at kinikilala ay Ama, hindi naghahanap ng kakamping kapwa-tao, kundi ang Ama ang sa tuwi ng sinasaalang-alang niya na siyang kakampi sa kaniya. Kaya't ang tao namang kapwa iisa sa Ama, pare-parehas silang damdamin at totoong damdamin ang nasa kanila, kaya naman sila'y kapwa nagmamahalan at kaisa. Ayan ang patutong magkakaisa ng layunin at damdamin, nagmamahalan ng totoo ang bawat isa. Kaya't ang masakit sa kanila, di nagagawa sa bawat isa. Ang di nararapat ay di nila ginagawa sapagkat batid nilang hindi tama sa Ama. Sapagkat ang totoo ay ginagawa alang-alang sa Ama, kaya't nakita nila ang katotohanan ng Ama dahil sa pagtupad nila ng mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yaon ang mga hinirang nagkaisa upang tuparin ang gagawin sa iisang pinagmulan. Ang mga alipin sa demonyo ay palalayain, ngunit hindi sila ang magbibigay pang alipin para lalong maging demonyo ang kapwa nila, kundi sila ang magbibigay tanglaw, magbibigay pag-aakay upang sila'y magliwanag at maging tapat at totoo. Kaya't sila ang magpapaalab at magpapainit ng pananauli ng pananampalataya nila sa Ama, hindi silang magpapalabig at magbibigay paglamig ng pananampalataya ng kapwa nila. Kaya kahabag-habagang taong nagmamagaling at nagsasabing makatotohanan, ngunit siyang naging daan ng panlalamig, ng pananalig, pananampalataya ng kapwa niya. At humatol na siya, wala pa naman, na hindi pa naman nakikita. Yan ang mga anak ng Ama na mapanghatol at mapanghusga sa kapwa-tao. Kaya't ang taong kilalang Ama, nalulugod, natutuwa sa gawa ng Ama, sa salita ng Ama, hinahanap, tinutupad, sinasabuhay ang salita niya. Kaya't mapapalad ang mga napili na nakiisa, nakipagtotoo sa Diyos Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, supot, tinapay, salapi, o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kaya naman, kapag isinugo ang isang lingkod at mga lingkod kung saan dako, may taglay silang katatagan, pakikiisa, pakikisalamuha ng totoo at tapat, at di nila inaalintana kung sino man ang kaharap, hindi nila sinusuri ang buhay at kabuhayan, kundi sila'y nakikitungo dahil sa Ama at batid nilang ang Ama ang siyang dapat nilang ipakilala. Hindi ang ganang kanilang sarili, kundi Ama, upang mahayag ang kadakilaan niya
at mapakitang katotohanan niya sa mga tatanggap at tapat na makikisa, makikilalang lubos siya, madarama at mapapatotohanang siya'y buhay sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Kung minsan makapagtatanong yung tao, ba't po kaya nagkaroon ako ng bato sa ganito? Ba't po kaya ako nagkaroon ng bato sa ganito? Sa abdo o kung sa abdo, sa bato o sa bato. Maliwanag nga pong isang araw gabi. Kung kailan inaantok na maghapon ang gawain noon, tumawag ang isang alagad na, po, napakasakit po kanang kundi ako Naku, manalig ka ako. Sige, uminom ka ng tubig. Dahil ito dinatal sa akin, kahit nag-aapu-hapo ng paggising ng diwa, pinababatid ko ano dapat. Sulong, minom ka ng ganito, ang tubig, ganito gawin mo, sapagkat kung ngayon ka maghahanap ng dahon, gabi na. Opo. Pamiyamya, talagang tulog na. Tumawag. Apo, nandito na po ako sa harap ng dambana. Kasi po, napakasakit po talaga. At lumabas po ako, sarado na kasi ito, wala naman adoration, kaysa dito ako dumaan, doon na ako dumaan. Nagsalubong kami. Sabi niya, hindi na po ako makalakad po Nako, naway wala kang bato sa bato. Sabi sa kanya, ito gawin mo. Sige, kung gusto mo pa-ultrasound ka para makita, nawa, pero para. Ganon ang salita sa kanya. Nagpa-ultrasound. Purihin ng Ama. May bato nga. Pagkatapos sasabihin ng mga tao, ba't po kaya ako nagkabato? Siya nga, lingkod na Alagad nga siya ba't nagkabato sa bato? Subalit, kung tunay mo kilala ang Ama at mahiwagang kikilos siya sa buhay mo, kumusta ka na baka ako ngayon na wala na po ang masakit ko? Manalig ka kung paano yung pasyente nagagawa niya ng hiwagang nadudurog ang bato nila at naiihi nila. Ikaw pa kaya lingkod kung magpapakatotoo ka. Ngayon naman kung may pera ka, gusto mo pa opera ka. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, hindi po, inom na lang ako ng, gawin mo totoo. Ba't nga po ba ganon? Kapag nagtanong ka, naglilingkod ka, ba't nagkakasakit ka? Sino po ba ang ligtas sa karamdaman? Mayroon po ba? Pinakamahal ka man ng Ama at pinaka-special ka sa Kanya. Kung si Kristo nga po, anak na bugtong, ba't pinabayaan na nagkasugat ang balat, na nagkatawang tao, upang maging isang halimbawa? Ngayon, niloob mang mangyari ito sa iyo ng Ama, kung tunay mo siyang kilala at nasa puso mo siya, hindi ka matitigatig ng gayon, sapagkat alam mong siyang kagalingan, siyang buhay, siyang lahat ng kabutihan. Kaya nga sinabi niya habang may buhay, may pamaraan. Sa nag-aral, sa kanyang kapangyarihan, doon gumagaling, hindi sa tao. Magalit at matuwa na ang mga tao, sadyang hindi ang taong nagpapagaling. Ginagamit lamang, instrumento sila, kundi sa talinong binigay ng Ama sa kanila, wala silang magagamit na panggagamot. Wala silang magagawang gamot. Sapagkat kung di ka sinidla ng utak na matalino ng Ama, di mo kayang lumikha ng chemicals. Di ka makagagawa. Kaya't ang taong nagsasabing siyang nagpagaling mayabang. Kailangan makilala ang Ama. At ito ang pamamaraan ng Ama sa dakong ito, ang ipakilala siya, hindi ang tao. Kaya't
Sa kaparaanan niya, binigay niya ang iba't ibang kaparaanan tulad ng mga nanganganak na hindi kayang manganak sa tahanan. Dahil kailangan biyakin, binigay niya yung talino sa mga anak niyang nag-aral upang mapabilis ang panganganak nang hindi kayang manganak ng normal. Cesarean. Ngunit huwag sabihin, sila ang bumubuhay. Bakit? Sapagkat kung hindi nga ang ama, dapat walang namatay sa panganganak. Ngunit bakit may namamatay sa panganganak? Sa kabila ng nakasalang na sila, sa kabila ng tapos na panganganak, sa kabila ng naroon sila sa ospital. Iyan ang dapat tanggapin ng tao. Yan ang dapat unawain ng tao. Ngunit, hindi sinabi sa dakong ito na walang kwenta ang mga nag-aral, kundi pahalagahan ng mga nag-aral sapagkat sila'y katuwang ng ama para sa mga anak niyang gusto niyang buhayin at pagalingin. At ang dakong ito'y katuwang naman upang makilala ang kanyang kadakilaan, upang mahayag ang kanyang kadakilaan, upang patotohanan ang kanyang kapangyarihan, upang madama ang kanyang pagmamahal. Sapagkat sa mga nag-aral, kung walang lubos na pagmamahal at malasakit sa iyo't wala kang ibabayad, hindi mo madarama pagmamahal nila. Ngunit sa dakong ito may bayad ka't wala, mapapadama ang pagpahalaga sa iyo at pagmamahal. Kaya naman gumanap ang ama sa pamamagitan ng simpleng gamutan upang mapakilala at mapadama naman ang kanyang wagas na pagmamahal. Kaya naman, yan din ang patotoo. Nag-aral at hindi nag-aral, nakapagpapagaling sa pamamagitan ng ama, hindi ng kanilang katauhan. At yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang mga sinugong mga alagad ng Kristo at tinatawag niyong Panginoon, Holeya Karama, si sinugong tulad ng tao ngayon, subalit di nag-aral sa siyensya, nakapagpagaling, patotoong may bahagi na amang nag-alay sa pamamagitan ng anak at kapangyarihan ng Espiritu. Kaya't ang taong totoo at tapat na kumikilala sa Ama, ang hiwagay nakakamtan nila sa pamamagitan ng nag-aral na ibibigay ang kagalingan sa kanila. Sa pamamagitan ng hindi nag-aral, nakakamtan ang kagalingan nila. Kaya't sa iba't ibang kaparaanan at pamamaraan ng Ama, marami siyang napapakilalang totoo siya, buhay siya, at napapadamang makapangyarihan siya, mapagmahal siya, tapat siya, at tunay kanino man anak niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang may pangunawa ay nakaunawa, subalit ang walang pangunawa at pagkataong isip at diwa, naging masama. Kahabag-habag ka. Kapag ang mabuti ginawa mong masama, kapag ang tama'y ginawa mong mali, at kapag ang tama ko, ang pinairal nyo, matatama kayo sa mundo. Nekarameneyahanam, tao, walang bibigkas ng ganito, maliban ang hindi nyo nakikita, ngunit makikipagniig, nakakapakipagniig, nakakapagtipan, makikipagtipan sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyong pagkatao, buong katauhan, Espiritu Santo. Hecha karamaleya nehaya, no karameneya, no eya, ne karameneyana, ne karameneyana, ne karameneyana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama. Ano po, may misa po kasi ang mga choir ng ating Divine Mercy, kapatiran ng siyang tumugtog, kaya wala na po tayong mga choir. Subalit, sabi nga, wala man tayong tugtog at wala man tayong mga awit, kung ang puso natin ay nagagalak, inaawitan na ng puso natin ng Ama na nararamdaman niya ito, malulugod na rin siya.
Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At maliwanag ang patuto ng Ama kung naunawaan lamang ng mga anak niya, magalak, magpasalamat, magpuri ang mga matatalino at pinatalino niyang doktor na nakapasa sa board exam. Sapagkat maging doktor may bumabagsak naman sa board exam. Tama ba ga? Mga lahat ng tao, hindi porket magaling ay pasado lahat sa board exam. Di ba ga? Tama ba ga? Ibig sabihin, habang hindi mo hawak ang tagumpay mo, kahit napakatalino mo, di mo masasabi. Tama ba ga? Kaya, ang lahat kaya naman ang binigyang pagkakataon ng Ama'y natutunan siyang kilalanin at tanggapin at tuwirang pangunahin sa buhay. O, ang kanilang sarili, ang pinagmagali. Sumainyo, kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang may kakayahan, makapangyarihan, subalit ng dahil sa Ama na kanilang taglay, di nila pinanguna ang sarili nilang katawan, kundi ang Ama pa rin siyang pinangingibabaw. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, bagamat dumaratal sa kanila ang kung anong kaganapan, masaya pa rin, payapa, at nahihimbing sa pagtulaw. Sapagkat ang Ama, kaagapay, patnubay, at gabay. Di nakikita, ngunit nararamdaman, nagpapadama. Diyos, Espiritu sa tao. Etcha karamahale, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung gustong mamiesta, makipamiesta kayo. Kaya lang wala akong ituturo sa inyo kung saan kayo magpupunta. Kay Mama Mary kayo makipamiesta, sigurado papapasukin niya kayo, kaya lang walang pagkain pang tiyan. Pangkaluluwa ang pakakain. Kaya, kung gusto ninyo, mamiesta kayo. Kung ayaw nyo, uwi na kayo. Mga kapatid, kaya nga po sabi ko Panginoon, magkakaroon po ba kami ng gawain mamayang gabi? Naku siguradong sasabihin ng mga alagad niyan matraffic po Ang iba naku po makikikain po kami kay Ang iba naman ang mga tagasunod ay hindi po kami nakadating kasi matraffic po Ay hindi po kami nagpunta kasi matraffic po, hindi pa naman nila nasubukan. Nagkasala lang sila. Kaya para hindi sila magkasala, walang gawain mamaya. Sapagkat kasinungalingan yun hindi naman sila nagpunta. Po, matraffic po kasi, hindi pa naman nila sinubukan. Na-traffic po kami hindi pa naman tutot, may tinawagan lang. Matraffic ba sa bahay pare? Paparoon ka pa lamang. Pabalik na ako. Sumainyo kapayapa. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi ng Ama, magpahinga na lang. Ang mga gustong magpahinga, makikain ang gustong makikain. At ikaw, Constancia, maglingkod ka pa rin. Aba, opo. Pero, makikain ka rin. Kaya makikikain po ako Kaya lang, hindi ko kayo maisasama Sa bagay po, hindi naman kayo nagpunta rito para sa pagkain, Nagpunta kayo rito dahil may gusto kayo. Hindi sa akin, kundi sa Panginoon. Kaya kung siya naramdaman nyo, may binigay siya sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na bawat araw,
Ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, kung tunay nga lang pong mabubuksan ang pangunawa ninyo at madadama ninyo ang Panginoon, ang ating Ama,